Ayan, good afternoon everyone. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pagtingin po muna natin ang mga kasama natin. Ang Blessed Sunday to everyone. Pagtingin rin po natin yung mga nanonood sa atin online ngayong hapon. Blessed Sunday po sa inyong lahat. Let's all stand and give our highest praises to our Lord. Amen. Let's all sing that forever God is faithful.
will sing how great your love is for us, people. How great you are, Lord. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Splendor of the King, golden majesty, let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. It trembles at his voice, it trembles at his voice. Sing how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Age to age we stand, and time is stand. Beginning and the end. Yes, Lord, you're the beginning
praise you, Lord God, because you're a great God, Panginoon. And we will sing forever, Panginoon. We will sing of your love forever, Panginoon. We will sing how great you are, Lord Jesus. We will sing of what you've done in our lives, Panginoon. We know we don't deserve your love, Panginoon, but here you are, sacrificing yourself para sa amin, Panginoon, para sa aming mga kasalanan. This is how great you are, Panginoon, in our lives. And we want to bring you all, Lord, all the honor, all the blessings belong to you, Panginoon. And everybody will sing. Amen. Hapon po sa ating lahat. Happy Chinese New Year! Tama ba? Kailan yun? 29. So, wala kami pasok yan. Praise God. Ayun nga. So, bago tayo magpatuloy ay babasahin ko muna yung text natin. So, mayroon kayong Biblia. Buksan niya sa Roma 12. 1-12. Okay? Ito yung sinabi. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, ipinamamanhid ko sa inyo na iharap ninyo ang inyong katawan na haing buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos, na siya ninyong karapatang pagsamba. Sa verse 2, huwag na kayong makiayon sa takbo ng sanglibutan ito, bagkos ay magbago ng pag-iisip. Sa gayon, mapatutunayan ninyo kung alin ang kalooban ng Diyos, ang mabuti, kalugod-lugod at lubos niyang kalooban. Purihin ng Panginoon sa kanyang mga salita. Let's pray. Aming Diyos, aming Ama, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa iyong kaugitihan sa amin. Salamat po sa iyong mga salita na amin pong bulay-bulayan sa hapong ito. Alam namin, Lord, na kayo po ay nasa amin at ang Banal na Espiritu ang siya pong magturo sa amin ng iyong mga hakbang, Lord, na kung saan amin pong susundin at amin pong tatahakin. Purihin po kayo, aming Diyos, aming Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ating pag-uusapan ngayon ay tungkol po sa pag-iisip. Sino yung mahilig mag-isip dito? May mga nagpapas ng comments. At yung isa pa ay sino sa atin yung nahirapan magsabi ng no? Kahit na medyo malagay siya sa kalanganin, ay sabi pa rin niya, no. Palagi yes, di ba? Ganun tayo. Kasi naaya tayo. Pero yung pag-aaral natin, ito yung matagal ko nang nanatay. Ayun. Kilala niyo yan? Yan ay si Elon Musk. Elon. Elon siya pang English. Pero pang British, Elon. So, mamili kayo. Yan ay si Elon Musk. Sabi dito, magaling si Elon, no? Sabi dito, Elon Musk ex-wife, who revealed that one of the billionaire's greatest asset is knowing how to use his word wisely. Oh, yun.
Ano yung magaling? Saan siya magaling? You know? How saying no shapes business philosophy. So magaling siya magsabi ng no. Yan yan. But what really sets him apart isn't just his visionary ideas, it's his knack for saying no. Bakit? Sabi noon, is it no to people who wanted his time, his attention, and his energy? Is it no in a way that protected his resources so he could channel them towards his own goals? So, summary ko, sabi ni Elon Musk, nagsasabi siya ng no kasi meron siyang sariling direksyon. Ayaw niya na mawala siya, mag-stop siya. So, meron siyang sariling pinupuntahan. Yan yung nagsabi dyan eh. So, tayo ba ay mayroon ba tayong attitude na focus tayo sa goal natin? Pero siyempre, pag ang Lord na nagsabi, ano sasabi natin? Yes, parami pang sa Lord. Pero sa people, hindi tayo magsasabi na yes always. Ayun yung ano niya. Pero, nasabi ko, na kahit na siya ay mayaman, pinakamayaman sa buong mundo, meron tayo siyang pagkukulang. Bakit? Kasi tingnan niyo, ex-wife eh. So, ibig sabihin, nag-iwalay sila. So, hindi ibig sabihin na mayaman yung tao ay successful na siya. Kaya tayo bilang mga Kristiyano, ang buhay natin ay dapat balanse. Hindi lang nakapokus doon sa pera. Kasi mayaman ka, pero yung katulad niyan, yung marriage sa kanya ay na problema. Sino yung naalala ko yung Chinese? Si Alibaba. Sino yun siya? Jack Ma. Actually, ang problema ni Jack Ma yan din eh. He's very focused. Pero nakalimutan na yung iba. Siya yung pinakamayaman sa China. Pero nakalimutan niya yung pamilya niya. Kaya sabi ng misis niya, you're married to Alibaba. Oh. So, hindi tayo ganon. Amen? Amen. So, ano pag-aaral natin? Ito. Most common things we are thinking and concerned of. Ito yung palagi natin iniisip. Ano yung una? Ito. Pag nagkasakit yung tao, pag meron tayong injury or something, kakalimutan na natin lahat yan. Focus tayo doon sa sarili, yung tendency natin. Ano pa? Yung iba, they are, diet, exercise, yung figure nila, di ba? Yan yung una natin nakikita. Bakit? Kasi nagsasalamin tayo, makikita natin yung self. Hindi natin maiwasan yan. Yan yung una. Pangalawa, finances. Ano yun? Budget, baon ng mga bata, yung bills, kuryente, tubig, internet, di ba? Kasama yan doon sa iniisip natin. Pagbabudget. Family, ano yun? Si tatay, si nanay, si bunso, pati aso ay pinaproblema natin. Kasama yan, ano pa? Work, business, and school. Minsan pag uwi ko sa bahay ay minsan naiisip ko pa yung ibang trabaho ko. Ano kayong gagawin bukas? Minsan ganyan eh. Naku, may mga meeting na naman, ganito, ganyan. So, kasama yan sa naiisip natin kahit natutulog. Relationship, yun. Interpersonal, marital, love life, social, kasama din yan sa mga iniisip natin. Hindi mawawala. Church ministry, kami, yung nag-minister, yung mga leaders, yan yung kasama yan doon sa iniisip namin. Kasi kasama yan sa prayers. Spiritual life, and our relationship to God, pag Kristiyano tayo ay kasama yan. Amen? So yan yung
Nakita ko common lang yan, ha? Pero may marami pa yan, yung iba. Okay? So, ang topic natin ngayon is be transformed by renewing of your mind. Romans 12:2. So, focus tayo sa verse 2. Ano sabi doon sa verse 2 sa Romans 12? Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind, that you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So, isa-isayin natin yan. Yan lang, doon lang tayo mag-focus. Isang verse lang yung pag-aaralan natin. Madali tayo, maaga tayo umuwi. Isang verse lang. Hindi. Mahaba yan. So, ano po? Okay, so, anong sabi nung una? Do not conform to the world's pattern. Kita niyo yung picture. Yung tao ay mahilig tayo na kung saan sinong nakararami, ay doon tayo sumusunod, di ba? Ayaw natin maiba. Yan yung nature ng tao. Gusto natin na pareho tayo dun sa iba. Ayaw natin na tulad yan. Pero siya, umiwalay. Kasi ano niya eh, ayaw niya makaayon dun sa nakararami. Do not conform any longer to the pattern of this world. Bakit may any longer? Sa Tagalog pa, longer, huwag nyo nang patagalin pa, pahabain, di ba? Longer. Ibig sabihin, nandito na tayo before, huwag na natin ituloy, pahabain pa, longer. Ibig sabihin, huwag na tayo makaayon sa takbo ng mundong ito. Do not conform. So, tingnan natin. Isa-isay natin yan. Okay, saan ba tayo nakikiayon? Conforming to the world's pattern about, okay, balikan natin yung iniisip natin. Ano yung una? Health. Sa mundo, ang pinagkakabalahan ng tao ay physical lang, but neglecting spiritual and mental well-being. Kaya, pag nandun sila sa gym, ayos na yan. Pag nakita niyo yung mga malalaking katawan, yung mga bodybuilders, yung iba niyan ay malaki yung katawan nila kasi pag may competition na nagpapadehydrate yan, kailangan walang tubig yung katawan nila. At nag-i-inject yung iba ng steroid. So, makita mo, they are very fit, but actually they are not healthy. Yung iba, they neglect na mental well-being. Alam natin na minsan yung sa sobrang pag-iisip ay apektado yung katawan natin, di ba? Pag nag-worry tayo, ang tendency, hindi ka makatulog, magkaroon ng insomnia, magkaroon ng palpitation, tataas ng BP, dahil sa pag-iisip. Yan yung tendency na mundo. Okay? That's the world's pattern concerning health. Yung pangalawa, ano yun? Sa finances. Sa finances, they tend to hoard. Pag sinabing hoard, pakamig. Kaya nga, tumatayan ng loto ang mga tao kasi, anong ibig sabihin nun? Gusto niya pabigin. Actually, that's people's money. Yung binibigay din, yung mapapanalunan mo, ay, pera nilang may ibang tao yan. So, ano yung kasalanan ng tao na yan? Nandun yung greed, nandun yung i-hoard ang pera ng iba. Another thing, it's boasting on our abilities. Hindi ba, pag mayaman na, they tend to boast doon na, magaling ako eh. Di ba? Ganun tendency. Wala, hindi nila kasama ang Panginoon. If we say, na itong mga kayamanan ko, ito yung mga pag-asenso ko ay dahil lang po sa aking kakayahan. That's boasting. Yan yung paraan ng mundo sa finances nila. Ano pa? Pangatlo, ano nga yun? Sa family.
Isang example lang yan. If we neglect the discipline to our children, ay isa yun sa paraan ng mundo. Basta, kung ano yung gusto, bibigay. Ngayon yung generation natin ngayon Dati, pinag-ano kami ngayon, bibihira ko nakakita yan At yung the worst, no time for the family. Marami tayong oras. Cellphone, at panonood ng mga Korean novela yan. O marami tayong oras yan, panonood. But no more time for the family. Kaya doon sa mesa, minsan nakikita ko, buong pamilya, hindi naman nag-uusap kasi kanya-kanya ang cellphone. So, no more time for the family. Yan yung naging problema ngayon. Ano pa? Work, business, or school, isang example lang yan ay yung cheating ng tax. Sa school, ano pa yan? Cheating ng exam. Naalala ko before ay nung una pa yan, nung estudyante pa ako, upakilala ng Panginoon, ay yung teacher namin, yung kung ano yung lalabas sa exam, ay sinasabi na niya. So, nililista namin kung ano yung sinabi niya. Yun na yun So, sinasagutan na namin. Inong makita ko, kung ano yung sinabi niya, sinagutan na namin. Hindi yung kodigo namin yung pinasa. Nalaman ng teacher namin. Hindi bumagsak. Kaya, instead na malaki yung grades namin, kasi binigyan ako anong exam tinamad pa na magsulat. Yung kodigo yung pinasa. Ang problema lang, sumobra yung sagot. Sinagutan na yung iba pala, tinanggal ng teacher namin. So, nahuli. So, it's not good to cheat mga estudyante. Kasi, yun, malalaman natin kumaya. Sa business, sa work, ano pa? Sa relationship, anong problema natin ngayon? Ito, lalo na itong mga bata, yung peer pressure. Si ganito, mayroong sapatos niya maganda. Dapat meron din ako niyan, di ba? Hindi lang mga bata o mga estudyante, kahit na yung mga nagtatrabaho na o mga edad 30, 40, ganyan. Hindi ba may kotse na, wala pa, di ba? Yan yung tendency, kaya nagkakaroon na competition. Pag sinabi strike, mag-away-away, envy, at yung iba ay naging indifferent na, hindi na lang sasama dyan. Kasi sila, may ganito, may ganyan, ako wala. Diba? Yan yung pattern ng mundo. Kaya magulo. And then, hindi pa yan last. Sa church ministry, if we rely on works rather than God's grace, so paraan pa rin ang mundo yan, kahit na Kristiyano, pero if we boast on our performance, masipag ako sa church, dapat maano ko ng Panginoon. Malaki yung blessing ko kasi masipag ako No? Hindi ganun yung paraan ng Panginoon. We must rely on His grace. Kahit sa ministry. Okay? Yung makikita ko natin mamaya. And the last one, sa spiritual life, neglect to seek God because earning money is the main priority. So nakakalungkot. Ito yung paraan ng mundo ngayon. Kaya kahit na walang pahinga yan, puro overtime. Kasi main priority is money. So yan yung conforming to the world's pattern. Yun yung sinasabi. Actually, yung mga example ko na yan ay hindi yan kompleto. Yan lang yung binigay ko sa inyo. Pwede kayo magdagdag yan. Okay? So next. Anong sunod? Do not conform but be transformed by the renewing of your mind. Okay? Kaya makita natin sa picture na iba siya.
na-transform siya because he knows this verse. Romans 12:2, di ba? So, isa-isay natin ulit. Balik tayo ulit sa example natin. How to be transformed. Okay? Okay, sa health, ano sabi ng Bible? Sabi doon, my son, pay attention to what I say. Sino ang sabi na? Ng Lord. Turn your ear to my words. Do not lift them out of your sight. Keep them within your heart, for they are life to those who find them and health to one's whole body. So, being fit is different from being healthy. Ang iba kayo doon. Pwedeng fit yung tao, but they are not healthy. Kahit na nag-gym, malaki katawan, pwedeng bumagsak yan anytime because they are not healthy. They are only fit. Yan yung sinasabi sa Proverbs 4:20-22. Ang health natin ay nanggagaling saan? Panginoon at sa kanyang mga salita. Kaya sabi doon, do not lift it out of your sight. Amen? Okay, so pangalawa, balik tayo ulit doon sa finances. Ang sabi doon sa, unahin natin yung Proverbs 11:24. Sabi, one person gives freely, yet gains even more. Another withholds unduly, but comes to poverty. So, ang sinasabi dyan na meron bang tao, bigay ng bigay, sabi, blessed na, dumadami yung resources nila. Bumabalik. Pero merong medyo madamot, pero sabi niya, comes to poverty. So, makikita natin ang paraan ng Panginoon, if we want, then we give. Pabalik ka lang, di ba? Ang sa mundo, kung gusto mo magkaroon ay kamingin mo. Panginoon ka. Hello. Kailangan ay very tight ka sa pera. Pero sa atin, we must be generous. Amen? But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. So yung mga basic needs natin yan. At mayroon pang all these things. Kasi lang, ang problema ng mga tao ngayon, they seek their own righteousness. Ang sabi niyan, His. Pag sinabing His, sinong righteousness yun? Sa Panginoon, di ba? It's not our righteousness. Or else, anong tawag doon? Self-righteous tayo. We could not come before the Lord and ask for His blessings because of our own righteousness. Because our righteousness, ang sabi na sa Isaiah, is just like a filthy rags in His sight. Pag sinabing filthy rags, ito ay parang maruming basahan lamang sa harapan ng Panginoon. So we could not boast our own righteousness. Only His righteousness. If we seek His righteousness, then, sabi niyan, and all these things will be given to you as well, because our Father in heaven bless us not on our performance, but on Christ's performance. Ang nakikita niya ang ginawa ng Panginoon. Hindi yung ginagawa natin. Siyempre, magsipag din tayo because you want to please the Lord. But if we say that the Lord owes us something, no. Because malaki ang binayad ng Panginoon para po sa atin. Alalahanan natin yan palagi. Okay? So, and the next one, family. Anong sabi doon? Sa discipline. Do not withhold discipline from a child. If you punish them with the rod, they will not die. Punish them with the rod and save them from death. Amen? So, self-explanatory yan. Sabi niya, kung di natin pinapalo ang anak natin, di natin sila mahal. Bakit? Hinayaan natin sila na magpapahama. Amen? So, we need to discipline our children. Then the next one, balik tayo doon. Ang sabi dito sa pagtatrabaho natin, or sa business, or sa school, we must submit to governing authorities. So that's why, sabi dito, this is also why you pay taxes, for the authorities are God's servants who give their
full-time to governing. Give to everyone what you owe them. If you owe taxes, pay taxes. If revenue, then revenue. If respect, then respect. If honor, then honor. So mga estudyante, we need to respect our teachers. Yung mga authority doon sa school, di ba? And honor them, just like our parents. Okay, the next one, sa relationship. Sabi dito, no to peer pressure and not to please people. Ang sabi ni Paul sa Galatians 1:10, am I now trying to win the approval of human beings or of God? Or am I trying to please people? If I were still trying to please people, I would not be a servant of God. Sabi niya, kung if I'm a man pleaser rather than God, I'm not a servant of the Lord. Dapat yun yung mindset natin. We do not please people, but rather God. Amen? But we respect them. May respetuhin natin lahat. Pero, hindi tayo palagi say yes sa kanila kung ito po ay kukontra naman doon saan? Sa kalooban ng Panginoon. Amen? So, first priority natin palagi ay ang Panginoon. No to peer pressure and no to being man pleaser. Okay? Sa church ministry, sabi doon, relying on God's grace and not on self. Sabi ni Paul, but by the grace of God, I am what I am. And His grace to me was not without effect. Sabi niya, no, I work harder. Oh, bakit pinagmamalaki ni Paul yung being hard worker niya? I work harder than all of them. Pero sabi niya, yet not I, but the grace of God that was with me. So hindi pa rin niya pinagmamayabang yung strength niya, but rather of the grace of the Lord. Amen. So dapat ganoon din tayo. Kaya pag meron tayong accomplishment, wow, nagawa mo yan kapatid. O nga, praise God sa only by God's grace. So, dapat i-dugtong natin palagi yan. Only by God's grace. Amen? Dapat para natin yan. Maging ugali natin yan. Or else, we take the credit. Kasi ang galing ko. Nino-nurture natin, nino-nourish natin yung sinabi. Magaling daw ako eh. So, nananapaw natin yung glory. Instead, that glory belongs to the Lord. So, gano'n tayo, yung maging attitude natin. Only by God's grace. So, maging humble tayo. Because hindi naman sa pamamagitan natin yon. And then, sa as a spiritual life, sabi doon, seeking God rather than being self-sufficient. Basahin natin yung verse. Jeremiah 29:12 and 13. Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you, sabi ng Lord. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. So, ang tendency ng mundo kasi, sabi ko kanina, ay being self-sufficient, di ba? Kasi yung inaasahan lang nila sarili nila eh. Magaling ako, magaling ganyan, magaling si ganito, but they forgot the Lord. Dapat unahin natin that we acknowledge the Lord, that all our blessings, even our capacity to earn, ay nanggaling sa Kanya. Do not be self-sufficient, or else, anong tawag sa atin doon? Mayabang tayo sa harapan ng Panginoon. Ganun yun eh. Ang tao na hindi kinikilala na ang lahat ng nasa kanya ay galing sa Panginoon, ang tawag doon ay mayabang. Mayabang sa harapan ng Panginoon. Maging kahit na tahimik lang sila, ganyan. Merong ganon. Very humble yun eh. Hindi, sa harapan ng Panginoon, kahit tahimik ka, pero ninanakaw mo yung glory.
na instead we give it to the Lord. Ayaw natin magsalita. Kasi, ano natin, ang tawag doon, sinasarili mo yung glory, mayabang tayo sa harapan ng Panginoon. So, we always acknowledge the Lord that everything we have ay galing sa Kanya. Okay? So tayo. Dito na tayo. Then you will be able to test and approve what God's will is. Ano yun? Is good, pleasing, and perfect will. So, pag sinabing test, ano sabi doon sa Tagalog? Ito ay ating masubukan or test, di ba? Or ma-approve natin. Sabi, masubukan natin na ang kalooban ng Panginoon ay good, pleasing, and perfect will. So, paano natin gawin yan? Ganito gawin natin. Yan. O. So, test. Gawa kayo lang parang ganyan. Matrix. Sige nga. Ito yung ano natin. Lagyan natin lahat. Health, finances, family, work, relationship, church, ministry, spiritual life. Lagyan nyo ng check. Good, mabuti ba? Pleasing, kaaya-aya ba? Perfect ba siya ganap? So ano yun? Okay, isa-isay na rin ulit natin. Balik tayo ulit doon. Okay, so ano yung una? Balik tayo ulit. Okay, test natin yung una. Proverbs 4:22-22. Sa health natin. Anong sabi doon? I-test natin. Anong sabi doon? Yung condition niya is paying attention to God's Word. Diba? And keep them within our heart. Anong mangyari doon? Mabuti ba? It brings light. Diba? They are light. Tingnan nyo, violet. So pag nag-aaral ka ng Bible, naalala ko ganyan rin doon eh. Kinukulay-kulayan yan. Yung sa basic pastoral theology, naalala ko yun eh. Tinuro sa atin, kulay-kulayan niya yan. O, kinukulayan ko, ganyan. Pay attention to God's Word. Ano yung magiging pleasing ba siya? Because it brings health to whole body. Di pleasing, di ba? Kaya, perfect na siya. Yes. Kasi, nasatisfy mo yung dalawa eh. Ito, it brings life, it brings health to your body. Ano nang gagawin mo? Pay attention to God's Word. Okay? So, tapos na tayo sa pangalawa. Ano naman yun? Sa finances, sabi doon na gives freely. Di ba? Sabi doon sa Proverbs 11:24. Anong mangyayari? You gains even more. Mas madagdagan. So, violet sa pambayalit. At anong maging resulta? It drives away poverty. So, perfect ba? Yes. It's perfect. It satisfies the two conditions. How about this one? Seek first God's kingdom and His righteousness. Mabuti. Bakit? And all these things will be added. Kung idagdag lahat, hindi ibig sabihin, no lack having abundant provision. So, perfect ba siya ulit? Perfect. So, pag may Bible study kayo, kung gamitin nyo itong Romans 12:2, hindi kayo gumamit nito. Gagawa kayo ng matrix table. Lalagay nyo kung ano yung mga condition doon. Tapos, ano yung mabuti, ano yung kaya-aya, at ano yung ganap na yun. Ganap ba yung kalooban na yun? So, kailangan natin gagawin din ito, di ba? Kasi kung di natin gagawin ito, wala din yan. Okay? So, pangatlo. Sa family discipline, sabi dito, do not withhold discipline. Punish them with a rod. Ano yung mabuti doon? It brings respect sa atin at maging obedient yung anak natin at we will save them from death.
Perfect ba? Yes, it's perfect. Okay? Sa work, anong sabi doon? Pay taxes. Do not cheat. Give respect. Give back what you owe to others. So, dalawa yung sinabi kasi dito eh. Give back what you owe to others. Ano ibig sabihin yun? Magbayad ng utang. Kaya kung magbayad tayo ng utang, anong mabuti doon? Maging good creditor tayo. And you can borrow again. Amen ba? So, anong resulta niya? Magkaroon tayo ng peace of mind at magkaroon tayo ng good credibility and honor. So, perfect ba siya? Yes, perfect yun. Balik tayo ulit dun sa relationship. No to peer pressure. Saan ba yan? Sabi ni Paul, am I not trying to win approval of human beings or of God? Kaya hindi siya papadala doon sa mga tao, but rather to God. Nandun yung loyalty niya. Kaya kung no to peer pressure, bakit freedom from debt? Kasi ang tendency ng iba, para lang makigaya daw sa ibang tao, sa ibang kaibigan niya, mangutang. Para bumili ng sasakyan, makabili ng ganito, ganyan, mga magandang sapatos. So, pero kung hindi tayo padadala doon, wala tayong utang, meron tayong peace of mind. Diba? Ito, with God's approval rather than to people. Anong sabi dito? Sabayan ulit. Then, we will become God's servant. And God will be pleased. Amen? Amen. Okay, so, sa church ministry, lapit na tayo matapos. Want to test and approve? Sabi dito, by the grace of God, I am what I am. So, God's grace was with Paul. Sabi niya, God's grace was with him. And he became effective. Bakit? Sabi ni Paul, by God's grace, he became who he is, Paul, the apostle of the Gentiles. Kasama tayo dyan, kasi mga Gentiles tayo. Tayo ay bunga sa ministry ni Pablo. You work harder but rely on God's grace and not on his own strength. Kaya sabi lang, God's grace was not without effect, sabi ni Paul. Bakit? Ginamit siya ng Panginoon at lahat ng mga Gentile words during his time ay na-convert marami. Bakit? Because Paul is not a my pleasure and he rely on God's grace. Dapat ganun tayo. And the last one, ang sabi dito, sa spiritual life natin, to call and pray to the Lord, seek and find Him with all your heart. Pag ganun yung naging attitude natin, God will listen and then we will find God. So, is that perfect? Yes. Perfect will yan ng Panginoon. Na tayo ay manalangin sa Kanya. Hanapin natin siya with all our heart and He will listen to us. Amen? So, paano natin yan gagawin? Paano natin mabago yung pag-iisip natin? So, ito yung challenge natin. How to renew our mind. Ang sabi ni Paul sa 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God. So mag-aral tayo. A workman that need not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Pag sinabing rightly dividing, kasi ang Bible, pag babasahin mo yan, dire-diretso yan. Minsan, sa isang verse, iba na yung sinasabi noon. Dito, iba yung sinasabi. Yung kadugtong noon pala ay hindi na siya kasama. Kaya mayroong rightly dividing. Alam natin saan mag-stop. Diba? Yan yung sinasabi niya, rightly dividing. Ay sabi ni Jesus Christ, the Lord is with me. Ang sabi niya doon sa
sa text na lang. Meron siyang sinabi na ang context doon ay parang pinutol niya eh. Ano yun, Darren? Memorize mo ba yun? Yung nandun siya sa synagogue. The Lord is with me because the Lord has anointed me. Oh, di ba? Actually, ang context niyan mayroong rat yan sa dulo, pero hindi sinama ng Lord. Nasa minute yun Kaya yung sabi doon ay dapat marunong tayo saan tumigil. Rightly dividing. Hindi ko lang na yung verse na yun. Okay, so yan yung challenge para sa atin sa pag-aaral natin. So ano ulit yung natin text ngayon? Romans 12:2. Ang sabi doon, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is His good, pleasing, and perfect will. Diba? So, isang verse lang yun. I hope na maalala niya yung napag-alam natin. Kasi paulit-ulit, pinabalik-balikan natin At ito ay mapapakinabangan niyo sa Bible study na yan. Kung mahilig kayo magkulay, kulayan niyo yung Bible niyo. Kasi yung naalala ko nung nag-aaral pa kami, sama sila Ate White doon Di ba pinapakulay-kulayan? Kulayan niyo kung ano yung mga words na gano'n. So, nagamit ko rin. So, praise God for that. So, to God be the glory. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Okay? So, manalangin tayo. Aming Diyos, aming Ama, kami po ay nagagalak sa iyo pong pagturo sa amin sa hapon ito. Salamat po sa iyong mga salita. Sinabi ni through Paul in Romans 12:2 na kami po ay magbago ng aming pag-iisip at kami po ay mag-aral ng mga salita upang sa ganon ay malalaman namin, masumpungan namin ang iyong ganap at iyong kasiyang-kasiyang kalugod-lugod at mabuting kalooban sa amin. Salamat po, Lord, because your word, as you said, as this present, will set us free. Thank you, Lord. We praise you and give thanks. In Jesus' name, amen. Amen. Hello. Magandang hapon sa inyo lahat. Bago ko basahin ang talata, ako'y nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon sa mga pagpapala na aming natanggap. Kagalingan sa anumang karamdaman at pagdalisang niya sa aking pamilya. Nagpapasalamat din ako sa opportunity na ibinigay sa akin sa pamamagitan nito. Ako ay makapaglilingkod sa aking mahal na Panginoon na siya ang nagbigay ng ating buhay. Sa Malakay 3:10, dalhin niyo ang buong ikasampung bahagi sa pangalip upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin niyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga lungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid ng kalagayan. Ang Malakay 3:10 ay isang talata sa Biblia na naghihikay sa mga tao na magbigay ng bukas, palad at maging tapat sa mga patiwala ng kanilang mga pagkukulang.
pagbibigay hanggang mangangako ang talata na bubuksan ng Diyos ang mga bintana ng langit upang ibuhos ang mga pagpapala sa mga nagbibigay. Ang mga bintana ng langit ay isang metaforma para sa masaganang provisyon at pagpapala. Tapat na pangangasiwa. Ang talata ay nagpapaalala sa mga tao na ang kanilang mga pagkukunan ay regalo mula sa Diyos at ang pagkasakuli ng ikapo ay isang gawa ng pagkakilala sa kanyang pagmamayari. Pasa na po natin ang ating tayo manalangin. Mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo ngayon na may punong-puno na pasasalamat sa mga biyayang itinagkaloob mo sa amin. Inikilala namin ang lahat ng aming nakuha ay mula sa iyong mapagmahal na provision. At nagpapasalamat kami sa iyong patapatan habang dinadala namin ang aming mga ikapo at mga alay. Ginawa namin ito na may kagalakan. Kinikilala na tinatawag mo kami upang maging matapat na tagapangasiwa ng mga mapagkukunan ipinagtitiwala mo sa amin. Tulungan mo kami bigay ng bukas palad at masayang pag-uunawa na ang aming pagbibigay ay gawa ng pagsamba at pagpapahayag ng aming pagmamahal sa iyo. Hinihiling namin ang iyong mga pagpapala sa mga ikapo at nakahandog na ito upang sila ay dumami para sa pagsulong ng iyong kaharian. Naway suportahan nila ang mga ministeryo ng pagpapalaganap ng iyong pagmamahal at nagdudulot ng pag-asa sa mga nangangailangan. Ama, hinahangad din namin ang iyong karunungan sa pamamahala ng aming personal na pananalapi. Gabayan kami sa paggawa ng matatalinong mga desisyon at sa pagiging responsable sa mga kapagkukunan binigay mo sa amin. Turuan mo kami maging bukas palad sa lahat ng bahagi ng aming buhay. Hindi lamang sa aming pananalapi, kundi pati na rin sa aming oras, talento at pagmamahal. Naway, ipakita namin ang iyong pagbukas palad at maging mapagpala sa iba. Sa pangalan ng Jesus, kami ay nananalangin. Amen. Ako ay nagpapasalamat sapagkat una sa lahat, bihira na yata ako magsalita, isang beses lang yata sa buwan. Kasi may mga kapatid tayo na tinatawag din ng Panginoon sa ganyan, ganyan tayo sa offering at saka sa mga sa sa atin. Ako'y natatawa kasi nalaman ko po this week, marami na pala akong sakit. Kaya po dumami yung sakit ko kasi nagpunta po ako ng doktor. Ang hirap pa lang pumunta sa doktor kasi nalalaman mo na mula ulo ng paa.
pumunta ako sa doktor ng katawan, nalaman ko marami akong sakit. Parang feeling ko, sinabi ko, parang yung aking pagkuhan, parang 150 lagi, 170 pa. Delay ko pa kayo. Dati 120 lang ako, tumaas ang grade ko. 170, 180. Tapos napatingin ko ulit ako, dahil tingnan ako sa mata. Ba 150 ulit. Kaya sabi ni wife, pag-blood chem ka, baka talagang pwede ka na maintenance. Ipag-pray niyo po ako. Pangalawa, Nay, di ba kayo nakapira sa mata? Nagpatingin ako sa mata. Paano pa kayo? Dalawang mata ko, may katarata. Kaya ako po ay mag-schedule kami ni wife. Siya isang mata, ako dalawang mata. Ayaw ko naman patingin rin, kasi baka dumamit eh. Diba? So, mahirap. Diba? Pero, alam po ninyo, ang naging blessing, kasi ito pong muli namin sa mata, dito sa Marikina, maganda mag-share ko ito. Kasi, parang, nakita po namin, palipay pala kami sa PhilHealth, at meron naman yata PhilHealth. At titignan namin, tumaproban kami, pero meron po kami pangalan sa PhilHealth. Kaya siguro, masasabi ko, baka first time namin tumagano, sabi ko, salamat po. Diba? At lalagyan daw ng mata ko ng anong tawag dito yung nilagay sa inyo? Yung lens. Yan. At ang sabi, yung pinakamaganda. Kasi yung PhilHealth daw, ang laki ng kanyang binigay na. Kaya, lagay na kayo ng lens. Sa PhilHealth, kaya gano'n ka. Kaya ako tuwan-tuwa. Kahit na kayo. Pero, napakabalik ng Panginoon. Sabi ko, tuwan-tuwa. Nag-isip ako, sabi ko, 40,000, 50,000. May katabi ko, 50,000. Yung dalawang na kanya. Baka may PhilHealth pa yun. Anyway, parang maliit lang yung babayaran natin. Salamat sa Panginoon. Pero alam niyo, naalala ko, kapag tayo ay lumapit sa doktor nga naman, nalalaman natin sa kita, tingnan natin. Pero nalalaman din naman natin yung mga bagay na maganda sa kalagawan natin. Pero gaya ng mensahe natin, hindi lamang ngayon, but every Sunday, pag lumapit nga naman tayo sa kanyang mga salita at sa Diyos, nalalaman din natin ang ating mga sakit, ang mga kainahan. Di ba? Ang kaibahan lang, ang Diyos nagpapatawa at naglilinis agad-agad. Nagpapagaling, pwedeng oras mismo, pwedeng hindi. Pero for sure, alam natin, ang Diyos natin ay nandito sa atin, kasama natin, upang tayo ay ipagtanggol, upang tayo ay linisin, upang tayo ay patawarin. At meron siyang kapangyarihan na ito ay gawin sa atin. Kaya talagang pagtitingnan mo natin na pakabuti ng Panginoon. Bawat araw ay meron siyang lalagay. Pangalawa po, at ito ako pagkatapos magkakaroon po tayo ng benediction and then closing na prayer. In fact, na-text sa ating isang kapatid na Raquel, na nabalita pala ito, maybe 2 or 3 days ago, at napanood ng kapatid na Dennis, nakita ko sa balita po natin. At ito po ay nangyari na 4 na magkakaibigan, kung ano nararamali, na sila po ay nag-swimming sa taas. At pagkatapos yung isa po ay talagang nalulunod at sinabi po ng isa kaibigan niya. At ang nakakalungkot po, itong bata ay sinagip, pareho sila nalulunod. Kaya doon po sa balita, dalawa po yung nalulunod. In fact, ang isa po doon ay anak ng kasama natin na naka-attend nung tayo po ay nasa kabila pa at saka sa Border King. Hindi ko matanda kung naka-attend siya dito. Ang pangalan niya ay kapatid na Rose. At siya ay best friend ni Raquel. At of course, nilalang po siya. At saka magiging anak niya. Yung anak niya ay 17 years old. So, nalulog po. So, na balitaan niya ay super siya si Rose. At salamat sa kapatid na Raquel, yung message sa akin, pinuntahan niya sa palagyan dito lang sa Puliyo kasi hindi po kapagsalita. At sino makapagsasalita? At sino hindi mo siya? Binalik ito po para ipanalangin natin. At maaari, may mapapira, matulog tayo, hindi lang ang mapanalangin, kahit palitin ko yung natulog, maaari panalangin sa kanya. Inalungkot ko lang, hirap kami pumutas kung nag-supervise kami, plus parang humina yung aming immune, lalo na po wala sa yung balat ako. Ngayon, konting malam na lang.
kayo magpalala. At medyo lang pa rin. Kaya so, i-relate po natin kung sabi kay Rose na kung saan we are continuing to prepare natin. Tapos salamat din ako ang aking mga anak na nimiss ko rin na musika, si Jerry at si Nick. Darating po sila sa Huwebes. Okay? At Lord willing, sa Sunday ay parang yung kanyang flight sa Thursday. At yung mga kapatid, alam ko po kung nasaan sila. Po. At meron sila mga biyahe, so kasama po sila sa ating mga ganyan. At ako din ay nagpapasalamat sa kanilang kapatid na mga nakisita po at nakita ang mga kapatid na Edwin, ang mga anak ko, at actually na isang privilege po na kita sila at nakakaitaris din po sapagkat nagiging pagkakataon na nagiging superior ang Panginoon sa aming pamilya at maging sa kalagayan ano bang tayo po tayong lahat, tayo po ay pagkas sa isang magiging panalangin at ganyan po sa Panginoon. Panginoon, sa hapon po ito, salamat po na tunay napakaliwanag ng iyong mga salita na hindi po namin kailangan at hindi dapat na kami po ay makiayon sa sanlibutan. Kung hindi paguhin namin ang aming iisip at ang aming pamumuhay sa tulong po ng inyong mga salita na aming po nababasa at narinig at tulong ng mga Espiritu sa amin. Nawa ang amin akong mga narinig, hindi lamang ngayon kundi yung mga nakaraang pa. Hindi lamang po maging kalakasan namin, kundi makikita namin na tunay nga na ang Diyos namin ay buhay at nagbabago sa aming buhay, sa aming kaisipan, sumasagot sa aming mga dalangin, nagbabago sa aming mga buhay. Ang aming kalungkutan, karamdaman, at maging dalamhati tulad po ng nabanggit namin kanina sa aming isang kapatid na si Diyos. Alam po namin, Panginoon, sa lahat ng bagay na nangyayari sa amin, hindi po ito lingid sa inyo. Nalalaman niyo po ang aming mga kahirapan, nalalaman niyo po ang aming mga problema at karamdaman, maging ang aming kalungkutan at kaligayahan at pangailangan. Nilalagay po namin sa inyong paan. Kami po ay nagtitiwala sa inyo, O Diyos, at sa aming Panginoon Yesus na siyang nagligtas sa amin. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon ngayon at maging bukas. Sumayin niyo pagpapala, hindi lamang ngayon, kundi maging sa inyong sambahin. Ang kagalingan at kapayapaan at maging pangailangan ng solusyon na galing sa ating may Diyos ay mapa sa ating lahat. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, lahat ay magsabi na. Amen. Yan, muli po, bigyan natin ng pinakamataas na papuri ang ating Panginoon.